Bakit Papa, binawin mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Noong dekada 2000, bumida ang Sex Bomb Girls sa telebisyon, radyo, pelikula at sa stage, at hindi nagtagal ay naging pangalan na kinikilala ng lahat sa buong Pilipinas. Mula sa kantang Bakit Papa hanggang sa viral hits na The Spaghetti Song at Halukay Ube, ang grupo ay hindi lamang pinasaya ang masa, kundi naging modelo at inspirasyon para sa P-pop bago pa man sumikat ang K-pop wave sa bansa. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sa kanilang kasikatan, si Rochelle Pangilinan ang naging haligi ng Sex Bomb Girls, tanging original member at leader na nagpanatili ng disiplina, pagkakaisa at dedikasyon sa kabila ng maraming hamon at kontrobersya na hinarap nila sa entablado at sa likod ng kamera. Ngunit bago pa man niya maranasan ang tagumpay, ang buhay ni Rochelle ay puno ng hirap at pagsubok. Ipinanganak noong May 23, 1982 sa Malabon City. Lumaki siya sa Barangay Dampalit, isang lugar na madalas bahain at kilala sa limitadong oportunidad para sa mga kabataan. Lumaki sa isang simpleng pamilya, natutunan niyang tumulong sa kanyang ama sa pag-aayos ng mga lambat sa pangingisda. Bago ang sex bomb, ako ay isang estudyante. Rumarakit-rakit sa mga barabarangay fiesta para may pambaon. Tulong na rin sa pamilya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Minsan, kakailanganin niyang maglakad sa putik at baha para lang makapunta sa eskwela o sa dance practice. Madalas ay kakapusin sa pagkain at bawat araw ay parang laban lamang para makaraos. Ang hirap na ito ang nagturo sa kanya ng determinasyon at disiplina na kalaunan ay nagbunga sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Mula pagkabata, alam na ni Rochelle na kailangan niyang magsakripisyo para sa pamilya. Ano ang trabaho ng mga magulang mo noon? Tatay ko po mangingisda. Nanay ko po talagang sa bahay lang. At may pangarap ka na nung bata ka pa. Mga magulang namin, nakikita ko yung kaba, nervyos, panimbahay, kasi hindi naman din mataas yung bahay namin. Ang pangarap ko lang talaga sa kanila is mabigyan sila ng maayos at hindi butas-butas na bahay. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kailangan niyang magtrabaho ng maaga upang matulungan ang kanyang pamilya. Sa murang edad, natutunan niyang pagsabayin ang trabaho, school at pagsasanay sa sayaw. At dito niya unang natutunan ang kahalagahan ng tiyaga, tiyempo at dedikasyon. Ang simpleng kabataan na puno ng hirap ay nagbigay daan para sa isang matatag na personalidad na alam kung paano harapin ang pressures ng showbiz. Noong 14 years old, unang lumabas si Rochelle sa Eat Bulaga. Matapos siyang madiskubre ng dance coach na si Joy Cancio. Dito nagsimula ang kanyang exposure sa telebisyon at dito niya unang naunawaan ang kahalagahan ng professional na disiplina sa entablado. Noong 1999, naging bahagi siya ng Chicken Sandwich Dancers, isang grupo ng background dancers sa Eat Bulaga na nagbigay sa kanya ng unang malaking karanasan sa live performance at teamwork. Nang sumikat ang kantang Sex Bomb ni Tom Jones, pinalitan ang pangalan ng grupo at naging Sex Bomb Girls. Sa puntong iyon si Rochelle, ang tanging original member na nanatili. At siya rin ang naging leader ng grupo, isang posisyon na puno ng responsibilidad. Habang tinatamasa ang kasikatan, hindi rin nakaligtas ang Sex Bomb Girls sa mga isyu at kontrobersya. Sinabihan sila noon na maaaring husgahan o maliitin dahil sa kanilang sexy image. Nakaranas sila ng diskriminasyon at minsan sa kanilang pananamit at mga performances, pinagsabihan sila ng publiko at media na baka maliitin ang kanilang pagkatao o pagbibigay ng hindi tamang impresyon. Nakaranas din si Rochelle ng indecent proposal, ngunit pinili niyang tumakbo palayo at manatiling marangal sa kanyang trabaho. Sa loob ng Sex Bomb Girls, nagkaroon din ng mga tensyon at tampuhan. May mga pagkakataon ng silosan dahil sa pagkakaiba-iba ng exposure, lalo na si Rochelle bilang leader at madalas na sentro ng dance routines at acting roles sa Daisy Siete. Nagkaroon ng issue kay Jopay Pagya at sa ilang miyembro
At may tensyon din dahil sa mahigpit na disiplina ni Rochelle sa rehearsals. May mga orihinal na miyembro na nakaramdam ng pagkadismaya sa direksyon ng grupo na nagdulot ng pansamantalang tampuhan, ngunit sa kabila nito, pinanatili ni Rochelle ang samahan at pinakita sa publiko ang dedikasyon nila sa performance at pagkakaisa sa stage. Noong 2011, umalis ang Sex Bomb Girls sa Eat Bulaga dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang manager na si Joy Cancio at ng pamunuan ng programa. Bigla silang pinaalis sa harap mismo ng Broadway Centrum dahil sa direktang utos ng kanilang manager. Maraming fans ang nadismaya sa biglaang pag-alis at nagdulot ito ng kakulangan ng closure sa kanilang matagal na pagsasama sa show. Gayunpaman, nananatiling maganda ang relasyon ni Rochelle kay Joy at unti-unti nang nagkaroon ng reunion guestings ang grupo sa iba't ibang shows kabilang na ang malaking Sex Bomb Girls reunion concert noong Disyembre 2025. Mapipigilan ang kaligayahan na kinadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili. Sa personal na buhay, si Rochelle ay naging seryoso sa dalawang relasyon. Bago niya nakilala ang kanyang asawa ngayon, si Arthur Solinap, naging karelasyon niya si Yexel Sebastian, isang kilalang toy collector at vlogger. Tumagal ang relasyon nila ng higit sa 6 na taon, ngunit naghiwalay sila noong 2007 dahil lumayo ang kanilang landas at nagkaroon ng magkakaibang prioridad sa buhay. Si Rochelle ay gustong mag-focus sa kanyang karera sa sex bomb at pag-arte, habang si Yexel ay may iba pang pinagkakaabalahan. Matapos noon, nakilala at naging karelasyon si Arthur Solinap noong 2008 habang magkasama sila sa show na Daisy 7. Matapos ang 9 na taon ng pagdidate, nagpakasal sila noong August 8, 2017 sa Tagaytay sa isang engranding kasal. Sa lahat-lahat ng pinagdaanan natin, mas naging matatag, mas malapit tayo kay God. At si God ang magiging sentro ng ating bubuing pamilya. Noong February 24, 2019, isinilang nila ang kanilang anak na si Shiloh Jane na naging sentro ng kanilang pamilya at inspirasyon ni Rochelle sa lahat ng kanyang ginagawa, kabilang ang pag-organize ng Sex Bomb Reunion Concert. Ang kanilang samahan ay itinuturing na relationship goals ng marami dahil sa simpleng pamumuhay, pagtutok sa pamilya at suporta sa isa't isa sa kabila ng abalang showbiz careers. Sa kasalukuyan, si Rochelle ay mas pinipili ang mga proyekto na may hamon at substance kaysa sa basta-basta role. Aktibo pa rin siya sa GMA Network, guestings at social media habang pinapalago ang kanyang mga negosyo tulad ng Relax Spa at Homemade Nanay's Bagoong. Todo suporta ang pamilya sa kanyang career at pinapakita sa social media ang simpleng pamumuhay, mga milestone ng anak at bonding moments na nagpapakita ng closeness nila bilang pamilya. Ang lahat ng ito, mula sa hirap ng kabataan sa Malabon, sa pressures ng showbiz at kontrobersya, sa mga selosan at tensyon sa grupo, sa dahilan ng pag-alis sa Eat Bulaga, sa mga relasyon at heartbreak, at sa masayang buhay pamilya at matagumpay na negosyo, ay nagpapakita ng katatagan, disiplina at dedikasyon ni Rochelle Pangilinan Solinap. Siya ay nananatiling inspirasyon hindi lamang bilang dancer, actress at leader, kundi bilang isang ina at modelong Pilipina na nagtagumpay laban sa lahat ng hamon at patuloy na nagbibigay ng saya, inspirasyon at legacy sa susunod na henerasyon ng P-pop.